Hinawakan ni Yeming ang estatwa ng dragon. Maaari ka nang pumasok sa loob para makipaglaban sa shadow image ng Academy din. Siyempre, ibababa niya ang kanyang realm para maging kapantay mo. Umaasa akong makakamit mo ang tagumpay. Lumabas ka na. Alam kong nandyan kayo. Agad na lumantad ang 4 na guro ni Yeming. Ye Tianhong, gusto mo bang ipahamak ang anak ko? Ang lakas noon ng ating boss. Alam mo iyon. Tapos hinutusan mo pa siyang humamon. Si Yeming ang estudyanteng tinuruan ninyo. Wala ba kayong tiwala sa kanya? Hindi sa walang tiwala, ngunit masyadong malakas si boss. Kung hindi, hindi sana siya gumawa ng panunumpa noon. Gumawa ng panunumpa si boss. Kung sino mang lalaki ang makakatugon sa 3 kondisyon, may karapatan siyang hamanin ang kanyang estatwa. Kung magtagumpay sa hamon, maaari niyang mapang-asawa si boss at maging Fuma, Imperial Son-in-law. Ang 3 kondisyon ay, hindi dapat nagmula sa 4 na dakilang banal na lupain. Ang edad ay hindi lalagpas sa 25 at kailangang may hitsurang makisig. Sa 3 kondisyong ito, si Yeming ang pinakaangkop. Hindi ko lang alam kung magtatagumpay siya. Sinasabi niyo, kung mapapangasawa ng anak ko si boss, tatawagin kaya niya akong ina. Kung manggahas siyang tumawag, mangangahas ka bang tumanggap? HMPH. Siyempre hindi ako mangangahas. Ngunit sa panahong iyon, magiging kamag-anak na ako. Mainggit na lang kayo. Tiyak na mas papaboran ako ni boss. Narinig ito ng 3. Nalungkot sila at hindi na nagsalita pa. Lumipat ang eksena sa loob ng lugar kung saan nakatago ang shadow image ng Grand Princess. Munting bata, ikaw pala ang gustong humamon sa akin. Munting bata, pamilyar na tawag iyan. Akala ko kung sinong misteryosong academy din. Iyon pala ay isang bata lamang mula sa 2nd pwesto ng Legendary Stonewall. Lumaki ka ng maganda. Mukhang, noon ay natalo mo ang aking shadow image sa Stonewall. Ngunit hindi ibig sabihin noon na matatalo mo ako ngayon. Ang pakiramdam na ito, Emperor Sword. Agad siyang sumugod. Zuan Tian White Emperor Sword. Gumamit ang Grand Princess ng Dragon Soaring Emperor Sword. Patuloy niyang ginamit ang Azure Dragon Roar Emperor Sword. Samantalang si Yeming ay gumamit ng Yin Yang Emperor Sword. Nagbanggaan ang 2 atake ng espada. Sunod-sunod na malalakas na pagsabog ang umalingaw-ngaw. Nayanig ng husto ang espasyo sa paligid. Ang lupa sa ilalim ng kanilang mga paa ay nagkabitak-bitak din. Walang tigil na nagpalitan ng mga atake ng espada ang 2. Walang humpay na tunog ng nagbabangga ang sandata ang maririnig. Sa isip ni Yeming, bahagyang naiiba kay Zuo Daowang. Ang Grand Princess, ganap niyang napagsama ang Emperor Sword. Kaya't ito'y tuloy-tuloy. Gusto ko sanang makipaglaban sa kanya gamit ang sword skills. Sayang, mayroon akong importanteng bagay na kailangang gawin. Walang maraming oras. Nagulat siya. Nakaramdam ng panganib. Bilyong Jin lakas. Absolutong lakas. Pagkatapos ng atake ng espada ni Yeming. Sunod-sunod na pagsabog ang umalingaw-ngaw. Ang Grand Princess ay napaatras ni Yeming. Sa sandaling iyon, isang malakas na bang ang narinig. Itinutok ni Yeming ang dulo ng kanyang espada sa kanya. Talo ka na. Hindi ko inaasahan, natalo mo ako ng 2 beses. Ito ang Tianqing Emperor Sword, Azure Heaven Emperor Sword. Ito ang gantimpala sa pagkapanalo mo sa akin. Maraming salamat, ngunit isang Emperor Sword lamang ay hindi sapat. Gusto kong makita ang iyong tunay na katawan. Hindi na kailangan ng magpapakilala. Siya mismo ang pupunta para hanapin ka. Ang aking misyon ay tapos na. Palem. Asawa ko. Asawa ko. Ako ba ang tinutukoy mo? Hindi pa naiintindihan ni Yeming ang nangyayari nang siya ay teleport palayo. Naguguluhan si Yeming sa loob ng isang palasyo. Siguro dahil natalo ko ang shadow image ng Academy din kaya ipinatawag ako dito ng banal na liwanag ng Academy din. Mag-aaral Yeming. Nagbibigay galang sa Academy din. Walang galang. Ang tuhod ng lalaki ay kasing halaga ng ginto. Paanong basta na lang itong iluluhod? Tumayo ka. Mula ngayon, ikaw na ang Fuma ng aking Azure Dragon Empire. Hindi ka pinapayagang lumuhad sa harap ng sinuman. Kahit pa ang kaharap mo ay ang dakilang emperador. Hindi ba't naparito lamang ako para pag-usapan ang negosyo? Paanong naging Fuma ako? Ito'y tungkol sa pera, trangka. Ano ba to? Itong prinsesa, pati damit pang kasal isinuot na.
Bilang isang lalaki, hindi dapat mag-atubili. Mga tagapaglingkod, bihisan ng Fuma. Inaanyayahan ng Fuma na magbihis. Hindi. Teka, nagkakamali kayo ng tao. Hindi ako Fuma. Academy din. Naparito lamang ako para pag-usapan ang negosyo. Ako si Fengshi, ang Grand Princess. Ang imperyo ay nakagawa na ng panunumpa. Kung sino mang lalaki ang makakatalo sa aking shadow image, pakakasalan ko siya. Para hintayin ka. Nanatili ako rito. Pinanatili ang aking katawan tulad noong ako'y 23 taong gulang. Tapos sasabihin mong nagkamali ako ng tao. Anong panunumpa? Hindi ko alam. At saka, ako'y nagmula sa mahirap na pamilya. Hindi ako nababagay sa prinsesa. Tiyak na hindi papayag ang dakilang emperador na ang isang tulad ko ay makapasok sa pintuan. Siyempre alam kong nagmula ka sa mahirap. Hindi rin papayag ang aking kuya. Kaya nga gusto kong magpakasal agad. Kapag nangyari na ang lahat, hindi na nila ito mapipigilan pa. Tama, bilisan mo. Isuot mo ang damit pangkasal at maghanda ng yumukod sa mga ninuno. Opo, nagpakawala ng enerhiya si Yeming. Itinulak palayo ang mga tagapaglingkod. Grand Princess, mayroon na akong mahal sa puso. Kaya hindi kita maaaring pakasalan. Sana'y pumili na lamang ang prinsesa ng iba. Mahal sa puso, ibig sabihin, kung wala ka, hindi siya mabubuhay. At ikaw, para sa kanya, handa kang mamatay. Opo, kung gayon, anong kinalaman niyan sa pagiging Fuma? Ha, ang mga lalaki sa mundo. Sino ba namang walang 3 asawa at 4 na kerida? Tanging mga pangkaraniwan lamang ang konserbatibo na habang buhay ay iisa lang ang babae. Hindi ba umaasa ang Grand Princess na ang lalaking para sa kanya ay siya lamang ang nasa puso? Bakit ko naman iyon aasahan? Hindi mo ba alam, pagkatapos maging isang martial god, maaaring magkaroon ng 1,000 o 10,000 katawan. Kahit magmahal pa ng 1,000 babae, maaari pa ring magmahal ng isa ng buong puso. Mukhang, hindi tayo magkaintindihan. May sarili kang katwiran, ngunit hindi pa rin kita maaaring pakasalan. Maaari mong tanggihan si Fengshi. Hindi ko rin gagawin ang masamang bagay na pilitin ang iba na maging Fuma. Sabi ni Beiming, Master. Hindi ka maaaring tumanggi. Beiming, anong sinasabi mo? Si Lan Nhi. Dahil sa akin, ay sumuong sa Avicii Purgatory. Paanong pakakasalan ko ang ibang babae? Ang taong ito ay may posisyon, may kapangyarihan, at may talino. Tiyak na makakatulong siya sa iyong paglago. Sa tulong niya, Master, mas maaga mo ring makikita si Sulan. Mililigtas mo si Sulan mula sa paghihirap. Ako'y isang tunay na lalaki. Ang pag-cultivate, kaya kung gawin ito ng paunti-unti. Ngunit hindi ako maaaring umasa sa iba. Tapos na ba kayong mag-usap? Ha, hindi tama. Pagkatapos umangat ni Master sa Martial Ancestor Realm, ayon sa Loika, hindi dapat makita si Beiming ng mga martial gods at divine spirits. Naririnig mo, ito ang aking munting mundo. Kahit anong iniisip mo sa iyong puso, alam ko lahat. Matagal ko nang narinig na ang Divine Spirit Treasure Robe ay nawawala. Yun pala'y nasa iyo. Sige, kung gayon, ayon sa iyong nais, nagbago na ang isip ko. Ang tungkol sa bangko, ako na ang kikilos. Ngunit kailangan mong tulungan ako sa isang bagay. Maraming salamat, Grand Princess. Kung sinasabing tulungan kayo, marahil dapat malaman ng inyong lingkod kung ano ang kailangan ninyong tulong bago magpasya. Para palawakin ang kapangyarihan, gusto ng aking kuya na ipakasal ako sa isang malakas na divine spirit mula sa ibang mundo. Wala akong dahilan para tumanggi. Kung maaari kang magpanggap na ikasal sa akin. Prinsesa. Ang ibig sabihin ng prinsesa, basta't magpapanggap akong pakasalan kayo. Kunin ang pangalan ng mag-asawa. Tama, sa pangalan. Tayo ay mag-asawa, ngunit ang ibang mga bagay ay walang kaugnayan. Ano sa tingin mo? Tahimik na nag-isip si Yeming, ngayon. Sa sitwasyong napipilitan ako, kung magiging Fuma ako, mas mabilis din akong lalakas. Mililigtas ko si Lan Nhi. At saka, pagpapanggap lang naman. Hindi maituturing na pagtataksil sa kanya. Sige, pumapayag ako. Kung gayon, magsimula na tayong yumukod sa mga ninuno at magpakasal. Pagkatapos ng isang pagwasiwas ng kamay, ang palasyo ay ganap na naging pula. Ang damit sa katawan ni Yeming ay naging damit pangkasal na rin. Susunod, magsimula na sa pagyukod sa langit at lupa. Sa sandaling ito,
May mga aninong lumitaw. Pumuno sa paligid. Sino ang mga taong ito? Kailan sila dumating? Ako, bilang isang divine spirit, ay magpapakasal. Siyempre may mga kaibigang Taoist na babati. Lahat sila ay mga kaibigang nakilala ko sa aking paglalakbay sa cultivation. May mga galing sa Tianyuan Continent. May mga galing sa ibang kalawakan. Sila ang magiging mga saksi sa ating pag-iisang dibdib. Hindi mo na kailangang mag-isip ng marami. Mag-focus ka sa pagyukod. Iyon lang. Isang yukod sa langit at lupa. Saan galing ang tunog na iyon? Sa langit. Ako, bilang isang divine spirit ng Tianyuan Continent, ay magpapakasal. Siyempre kailangang gabayan ng heavenly will sa pagitan ng mga great worlds. Ikaw, bilang isang tunay na lalaki, huwag kang masyadong usisero. Magpakasal ka na lang. O, pangalawang yukod sa mga multo at Diyos. Pangatlo, mag-asawa. Magbigay galang sa isa't isa. Nagkatinginan sina Feng Shi at Yeming. Walang sinasabi. At nagpatuloy sa seremonya. Ang kanilang mga kaluluwa ay lumipad palabas. Nagkabit-kabit. Naramdaman ni Yeming, nanginginig ang kaluluwa. Para bang ang aking kaluluwa ay nakakonekta sa kaluluwa ng Grand Princess. Ginabayan ng heavenly will. Sinaksihan ng mga multo at Diyos. Ang mga kaluluwa ay magkatugma. Ang kasal na ito, natatakot akong hindi madaling putulin. Tapos na ang seremonya. Ang mga regalo ay lumitaw na rin. Ito ang mga regalong pambati mula sa mga kaibigang Taoist. Ituring mo na lang na basbas. Ang regalong ibinigay ng isang divine spirit, hindi ko alam kung gaano karaming magagandang bagay ang naroon. Masyadong mababa ang iyong realm. Kahit hawakan mo ay hindi mo magagamit. Ang bahagi mo, pansamantala kong kukunin. Kagagaling lang sa pintuan. Nagsisimula ng maningil. Kahit ano paman, mag-iwan ka naman ng isang bahagi para sa akin. Sa sandaling ito, umalis na rin ang mga divine spirits. Maaari ka nang umalis. Tungkol sa bangko, alam ko na ang iyong ibig sabihin. Susunod, ako na ang bahala. Paanong mangangahas na abalahin ang Grand Princess? Mas mabuting ako na lang ang mag-ayos. Asawa ko, huwag mo akong tawaging prinsesa. Tawagin mo akong Feng Shi. Kahit pa tayo'y mag-asawa lamang sa pangalan. Ang mga bagay mo, ako na rin ang bahala. Feng Shi, sa huli, ikaw ay isang Grand Princess. Paanong magagawa mo ang mga bagay ng isang mangangalakal? Ipagkatiwala mo na sa akin. Lalaki, huwag kang maraming salita. Sinabi kong ako ang gagawa. Ako ang gagawa. Feng Shi, sobra ka na. Hindi ako susunod sa iyo. Bakit ako maraming salita? Kung ako ang lalaki, may karapatan ba akong magsalita? Agad niyang isinara ang pinto. Pagkaalis ni Yeming, isang anino ang lumapit. Kaibigang Taoist, bakit ka nagmamatigas? Ang pagkakasangkot mo sa kanya, ang karma ay magkakabuhol-buhol. Natatakot akong madadami pati ang aking tunay na katawan. Isang clone lamang naman ako na pinutol mo. Mayroon pa bang kaugnayan sa isa't isa? Hinahanap mo ang iyong marshal daw. Hinahanap ko ang aking mahal. Anong kinalaman niyan sa iyo? Sige na, hindi na kita pipigilan pa. Ngunit yamang gusto mong ipakasal sa kanya, kailangang buong puso mo siyang tratuhin. Ang taong ito, malalim ang kanyang kapalaran. Baka sa hinaharap, ako pa ang mga ilangan ng tulong niya. Ang aking asawa, ako mismo ang mag-aalaga ng mabuti. Kailangan mo pa bang sabihin? Kung hindi, bakit ako magpapakasal sa kanya? Natahimik na lamang ito. Pagkatapos ay agad na umalis. Ang iyong great daw ay daw. Ang aking puso ay daw rin. Ang daw sa aking puso ay ang heavenly daw. Lumipat ang eksena sa labas. Bumalik si Yeming para makita si Ye Tianhong. Ano na? Natalo mo ang shadow image ng Academy din. Nanalo kung nanalo. Ngunit hindi na kailangang maraming salita. Naintindihan ko na rin ng kaunti. Bumalik ka muna at magpahinga. Hanggang ngayon, pakiramdam ko ay parang isang panaginip lang ang lahat. Malinaw na pag-uusapan lang ang negosyo, tapos biglang naging kasalan. Tulad ng sinabi ni Guro, kailangan ko pa ring magpahinga. Kailangan kong bumalik sa dating komportableng estado. Lumipat ang eksena sa True Dragon Holy Land, nagulat ang Holy Lord nang may dumating. Ang Grand Princess ay lumitaw sa kanyang harapan. Cheng Wuyay, nagbibigay galang sa Grand Princess. Hindi na kailangan ng formalidad. Anong hangin ang nagdala sa Grand Princess dito? Dati, si Yeming ay may kasunduan sa inyo, humiram ng 5 trilyon. Ngayon,
Siya na ang kasalukuyang Fuma. Ang 5 trilyong ito, ibabalik ko sa inyo. Bukod dito, may dagdag pang 10 bilyon na interes. Prinsesa, sandali, si Yeming ay Fuma. Anong ibig sabihin niyan? Ngayon, siya ang aking asawa. Kailangan ko pa bang ipaliwanag? Ngayon, siya ay Fuma. Paanong basta na lang siya hihiram ng pera? Kung kakalat ito, hindi ba't pagtatawanan lang tayo? Prinsesa, nagkakamali po kayo ng pagkaunawa. Ang perang ito ay hindi hiniram, kundi ginamit ang 5 trilyon para makuha ang hati sa komisyon mula sa bangko ni Yeming. Komisyon, hinding-hindi ko maaaring tanggapin ang pera ng Grand Princess. Sapat na ang malaking halaga mula sa bangko. Ang inaasam ko sa hinaharap, hindi ko maaaring palampasin. Sa isip ng Holy Lord, noong una, kailangan ko lang tulungan si Yeming na makuha ito. Hintayin siyang magbayad, at kusa kong makukuha ang 3 bahagi ng komisyon. Tama po, natatakot akong hindi alam ng Grand Princess. Si Yeming ay ang Holy Son ng aming Holy Land. Paanong hihiram siya ng pera sa akin? Siyempre, kailangang regaluhan at tulungan siya. Ngayon, kahit hindi ko na kailangan ang 5 trilyong ito, ang komisyon ay tiyak na mapupunta pa rin sa aking mga kamay. Haha, magaling kang magkalkula. Sa hinaharap, nasa likod ni Yeming ako. Kailangan pa ba niya ang iyong suporta? At saka, 5 trilyon lang, gusto mong kumuha ng 3 bahagi ng komisyon. Holy Lord, hindi ba't medyo sobra naman yata iyon? Grand Princess, sa huli, si Yeming ang nangako sa akin noon. Ang pagbawi sa salita ng ganito, hindi yata maganda. Sa isip ng Holy Lord, ang halaga ng bangko, tiyak na mapagkakatiwalaan. Ngayon, may suporta pa ng Grand Princess. Ibig sabihin, ang tiwala ng Azure Dragon Empire. Ang kinabukasan ay walang hangganan. Tiyak na makukuha ang komisyon. Si Yeming ay ang asawa ni Feng Shi. Natural lamang na ang bangko ay akin din. Ang mga bagay ng aking pamilya, walang pahintulot mula sa akin. Basta na lang nagpa siya, magaling pakinggan. 5 trilyon, kapalit ng 2 bahagi ng komisyon. Kung pumapayag ka, deal. Kung hindi, dito na tayo magtatapos. Walang may utang kaninuman. Ano pa ang magagawa ko? Susundin ko ang nais ng Grand Princess. Holy Lord, ikaw ay isang taong matalino. Para hindi masabing walang basehan. Kunin ko ang iyong blood seal bilang patunay. Sige, hi. Ang patibong ay nailatag na lahat. Naghihintay na lang na pumasok ako. Lumipat ang eksena sa kwarto ni Yeming, ang panig ng True Dragon Holy Land, malamang inayos na ni Feng Shi. Susunod, pupunta ako sa East Chi Academy. Sa sandaling ito, may kumatok sa labas ng pinto. Pasok, isang tagapaglingkod ni Feng Shi ang pumasok. Nagbibigay galang sa Fuma. Tumanggap ako ng utos mula sa Grand Princess. Naparito ako. Sabi ng Grand Princess, ang 5 trilyon ng True Dragon Holy Land ay hindi na kailangang bayaran pa ni Fuma. Ang ibang mga komisyon ay pinalitan din ng 2 bahagi. Ang East Chi Academy, kasama ang 5 trilyon, ay kukuha ng 2 bahagi ng komisyon mula sa bangko. Bukod dito, ang Grand Princess ay naglabas din ng sariling 5 trilyon para bilhin ang 2 bahagi ng komisyon. Ang kasulatan at martial god coins ay nasa loob ng singsing na ito. Pakiusap, suriin po ni Fuma. 5 trilyon, 2 bahagi ng komisyon, at hindi na kailangang magbayad. Lahat ng ito, si Feng Shi ang tumulong sa akin na makipag-ayos. Tama po iyon, Fuma. Ang Grand Princess, kahapon, ay personal na humarap para pag-usapan ang mga bagay. Sabi pa ng prinsesa, si Fuma ay may kalahating taon para lumabas. Pagkalipas ng kalahating taon, kailangang bumalik sa main palace. Dahil sa panahong iyon, babalik na ang dakilang emperador sa korte. Naiintindihan ko na. Nakahinga ng maluwag si Yeming. Hi. Noong una, ang plano ay kumuha ng 3 bahagi bawat isa. Humiram ng 1 trilyon. Ngayon, kumilos si Feng Shi, hindi lamang nakakuha ng libreng 1.5 trilyon. Kundi nabawasan pa ng 2 beses ang komisyon. Ang lupit. May 1.5 trilyon na ito. Makukuha ko pa ang pera mula sa bangko. Lumipat ang eksena sa Yin-Yang Sect, ang disipulong si Yeming ay nagbibigay galang kay sect leader Han Kuji, Fa Zuji. Hindi na kailangan ng formalidad. Yeming,
Malaki na ang itinaas ng iyong cultivation. Magaling. Sect leader. Nagpapasalamat po ako sa papuri. Isa lamang akong munting martial ancestor. Hindi karapat-dapat banggitin. HMPH. Alam mo rin pala ang iyong lugar. Tatanungin kita. Ang aking disipulo, si Zayan. Ikaw ba ang pumili? Ako nga ang pumili. Yung si Zayan na iyon, nang ahas na kumilos laban sa akin. Kung hindi sapat ang aking lakas. Natatakot akong hindi na ako makakatayo rito ng buhay. Kung hindi dahil sa pagbibigay galang kay Han Kuji dito, wala na siyang buhay ngayon. Batang pangahas. Ako, si Kuji. Ang pupuksa sa iyo. Sumuntok si Han Kuji patungo kay Yeming. Ginamit ni Yeming ang Yin Yang Shield para salagin ito. Ano? Yin Yang Body Protection Talisman. Han Kuji. Hindi ko inaasahan. Kumilos ka talaga. Huwag mong isipin na dahil gumamit lang ako ng body protection talisman ay hindi nakita kayang patayin. Walang galang. Nagalit siya. Ginamit ang Yin Yang Tuchi. Sa sandaling ito, hindi na nakapagtimpi si Xiao Qiang at sumugod. Nangangahas saktan ng aking Panginoon. Nilamon niya ang palm technique nito sa kanyang bibig. Pangahas. Yeming. Nang ahas kang magdala ng tagalabas sa Yin Yang Hall. Ikaw ang walang galang. Nangangahas kang kumilos laban sa aking Panginoon. Pababayaan kitang mawasak ang iyong kaluluwa. Haha, sige na. Huwag nang sirain ang pagkakasundo. Kung may anumang bagay, dahan-dahan nating pag-usapan. Yeming, nagawa mong pasukuin ang isang jawlong. Magaling, sect leader. May kailangan pong itanong ang inyong disipulo. Malinaw na, ang Baoguang City Tongli Money House, sahat iyan ng pera. Bakit wala ang aking bahagi? Ang bangko ng Yin Yang Sect, ikaw na hamak na bata ay nangangahas ding humingi ng hati. Ang Baoguang City ay lungsod pa rin ng Yin Yang City. Anong kinalaman yan sa iyo? Ang bangko, ako mismo ang nag-alaga. Pag-aari ninyo. Ang Baoguang City, ako mismo ang nagtayo. Pag-aari rin ninyo. Haha, magaling, magaling, magaling kayo. Natahimik ang academy din, Yeming. Pinapayuhan kitang huwag kang maging walang galang. Isang jawlong lamang iyan, hindi ka pa sapat para maging mayabang dito. Kayong lahat ay mga martial gods. Isang hamak na disipulo tulad ko. Paanong mangangahas lumaban? Ngunit, totoo ngang noon. Nagdagdag din ako ng hindi kakaunting pera at lakas para paunlarin ang bangko. Ngayon, ang pagbibigay sa akin ng kaunting kabayaran ay hindi naman siguro kalabisan. Kabayaran kung kabayaran, ngunit pinilayan mo ang aking disipulo. Kung gayon, ang kabayarang iyon ay kanselado na. Nangangahas kayong apihin ako, siguro dahil si Master ko ay nagbibikwan. Ang talisman na ito, bago magbikwan si Master. Ipinadala niya ito sa akin. Kung masyado kayong lalabis, basta't gamitin ko ang talisman na ito. Tiyak na lalabas si Master mula sa bikwan. Kung lumabas si Master at makita kayong gumagawa ng kalokohan, ang kahihinatnan. Siguro hindi ko na kailangang sabihin pa. Sa isip ni Han, si Yisian Tian, pag-abot niya sa Martial Saint. Nagawa na niyang supulan ang mga martial gods. Nang maging Kuji Elder. Ngayon, kung lumabas siya mula sa bikwan, kaming dalawa. Kahit magsanib puwersa, natatakot akong hindi sapat para harapin ang kanyang galit. Yeming, ang iyong mga pinaghirapan, nakikita ko lahat. Kung wala ka, hindi rin makakarating sa araw na ito ang bangko. Sabihin mo. Magkano ang gusto mong kabayaran? Sa takbo ng mga pangyayari, sa loob lamang ng 3 taon. Ang taunang kita ay aabot sa 50 bilyong martial god coins. Bawat taon, magpapatuloy itong Dumb-Oble. Bigyan ninyo ako ng 50 bilyon. Deal. Ano? 50 bilyon. Bawat taon, ang Yin Yang Sect ay hindi kumikita ng ganyan kalaki. Ikaw, nababaliw ka na ba sa pera? Nag-recruit na rin ako ng mga talento para sa mga elder. Kinuha ko na rin ang mga gawain ng sekta. Akala nyo ba hindi ko alam? Ang taunang kita na inilalathala ninyo ay kakarampot lamang na tira-tira pagkatapos ninyong kumain ng husto. Ang taunang kita na kinakain ninyo ay 10 beses na mas malaki kaysa sa nakasulat sa mga libro. Tapos may lakas pa kayo ng loob na tumayo sa harap ko at magreklamo ng kahirapan. Ibigay ninyo ang 50 bilyon dito. Kung hindi, huwag ninyo akong sisisihin kung hindi ako magiging magalang. Kayo ang pumili. Sandali. Sige, 50 bilyon. Tulad ng gusto mo.
Ngunit, kailangan mong isuko ang Baobuang City. At saka, hindi iyan maliit na halaga. Kailangan namin ng ilang araw para maghanda. Bibigyan ko kayo ng 3 araw. Pagkalipas ng 3 araw, kung hindi nyo ibibigay ang pera, tatawagin ko si Master para hanapin kayo at makipagtuos. Tahimik na pinanood ng 3 si Yeming na umalis. Sect leader, paano ninyo balak siyang patayin? Isang dragon lang naman, tayong 3. Kung magsasama-sama, sobra pa para patayin siya. 50 bilyon, malaki nga. Ngunit ang batang iyon, hindi simple. Tiyak na mayroon pa siyang ibang alas. Si Yi Xiantian, kapag lumitaw siya ngayon. Malaking gulo ito. 50 bilyon lang naman. Basta't may bangko. Ilang taon lang. Mababawi rin natin. Sa negosyong ito, hindi tayo maaaring malugi. Kinabukasan, bumalik si Yeming para makita ang lahat. Ang Yin Yang Sect, mabilis din kumilos. Isang araw pa lang, dinala na ang pera. Mukhang, mas takot sila kay Master kaysa sa inaakala ko. Ngunit, yung bangkong iyon, mahigit 50 bilyon. Ngayon, inagaw nila. Nakakainis talaga. Ngayon, hindi kaya, magbubukas ulit tayo ng ibang bangko. Bakit kailangang magbukas ulit? Yung bangkong iyon, akin iyon. Ganoon kadali ko ba silang hahayaang kunin ito? Chen, bago ka paalisin. Paano na ang pag-unlad ng bangko? Ang natitirang pera ay 23 bilyon. Nakuha sa loob lamang ng 1 hanggang 2 taon. Ang kabuuang pondo ay nasa mga 100 bilyon. Ngunit ang perang magagamit nila ay nasa mga 30 bilyong Martial God Coins lamang. Kung tama ang hula ko, ang perang ibinigay nila sa akin ay kinuha mula sa pera ng bangko. Ang bangko ngayon ay mahuhulog sa sitwasyong kulang sa pondo. Ngayon, kung sisindihan pa natin ng apoy, ano ang ibig sabihin ni Junior Brother? Sa loob ng mga singsing na ito ay may 50 bilyon. Gusto kong ipahiram ninyo ang pera sa kung sino para magdeposito sa bangko. Sa bawat pagkakataon, huwag masyadong malaki. Araw-araw, magdeposito ng kaunti. Ha, bakit ganoon? Kinuha ng lahat ang mga singsing ngunit hindi pa naiintindihan ang ibig sabihin ni Yeming. Yeming, hindi kaya, gusto mo silang pabagsakin? Haha, si Chen. Talagang matalino. Isang sabi lang. Naintindihan na agad. Ngayon, sasabihin ko ang mga detalye para sa inyo. Pagkatapos, bumalik si Yeming sa Azure Dragon Academy. Nakipag-alyansa sa East Chi Academy. Pinagsama ang lakas ng Grand Princess Fengxi. At nagbigay lakas sa kanyang sariling plano. Samantala, sa Yin Yang Sect, sina Fa Zuji at Han Kuji ay nagbabalak na hanapin si Yeming para makipagtuos. Ngunit biglang naging maunlad ang negosyo ng bangko. Pera ang nagpapanganak ng pera. Sobrang abala. Wala nang oras para asikasuhin pa si Yeming. Tanging si Vice Taishu lamang ang nakaramdam na may kaunting kakaiba sa bagay na ito. Pagkaalis ni Yeming, pumasok ang pera na parang tubig. Hindi maaaring nagkataon lang. Ngunit hindi niya rin makita kung nasaan ang problema. Napilitan siyang sumunod na lamang sa agos. Lumipas ang panahon, 7 araw. Ang plano ko ay mangangailangan ng mga 5 taon bago makumpleto. Ngayon, maaari na akong mag-focus muna sa cultivation. Nakaramdam si Ming na may papalapit. Yeming, nakalimutan mo na bang hindi pa tapos ang iyong misyon? Si Long Xiaobai ay nagbibikwan pa. Ano pa ang kailangan kong gawin? Malaking bagay ang nangyari sa Long family. Si Long Xiaoyan ay pinaslang ng iba. Ngayon, ang mga Long clansmen ay nag-aaway-away. Nag-aagawan sa posisyon ng family head. Hindi ka pa bababalik? Sila. Sino sila? Sino ba talaga ang makakapatay sa aking lolo? Tungkol sa kung sino ang nasa likod nito, iimbestigahan kong mabuti. Ang kanyang primordial spirit ay malubhang nasugatan ngayon. Natatakot akong hindi na ito magagamot. Imposible. Lumipat ang eksena sa Long family, ang tiyuhin ni Yeming, Long Xiaobai, ay pabalik-balik na naglalakad. Hinahanap si Yeming. Saan na naman nagpunta ang batang iyon? Agad na lumitaw si Yeming. Munting Bay, saan ka nagpunta? Bakit hindi ka makita ng aking jawlong? Tiyuhin, sumunod ka sa akin. Bilisan mo. Ang iyong lolo, malubha ang sugat. Para lamang makita ka sa huling pagkakataon kaya siya nananatiling humihinga hanggang ngayon. Bilisan mo. Bumilis siya at lumipad palayo. Lumipat ang eksena sa kwarto ni Long Xiaoyan. Lolo, sino ang nanakit sa inyo? Lumabas muna kayo.
Tahimik lamang na tiningnan ni Yeming ang kanyang lolo. Munting bay. Sa wakas, dumating ka na, lolo. Sino ang nangahas na saktan kayo? Hinding-hindi ko siya patatawarin. Handgal na bata. Isang ordinaryong martial god, makakapanakit ba sa akin ng malubha? Ang kalaban ay sukdulang malakas. Mas mabuting huwag mo nang isipin ang paghihiganti. Ang gusto lang ni lolo ay mabuhay ka ng mapayapa habang buhay. Hindi nyo na po kailangang mag-alala. Tiyak na magkukultivate ako hanggang 11th level martial god. Gamit ang True Dragon Physique dito, tiyak na hindi ko siya patatawarin. True Dragon Physique, haha, magaling. Hindi ko inaasahan. Ang aking Long family ay magkakaroon ng isang True Dragon. Kung gayon, mapapanatag na ako. Munting bay. Ang pinagmulan ng buong kwento ay nagsimula sa iyong ina. Ang iyong ina. Lumabas siya para maglakbay, dahil din sa kagustuhang hanapin ang iyong ama. Hindi kaya, ang nanakit ay si Emperor Xiong. Si Long Nuener noon, balak sanang ipakasal sa anak ni Emperor Xiong. Ngunit nabuntis siya sa iba. Dahil dito, labis na nagalit si Emperor Xiong at ikinulong siya. Ito si Huang Vuong the Hung, Emperor Kang Xiong. Mukhang, nalaman niyang pinalaya ko ang iyong ina kaya ibinunton niya ang galit sa akin. Ako mismo ay may dati ng sugat kaya hindi ako makalaban. Emperor Kang Xiong, hinding-hindi kita patatawarin. Ang buhay ng tao, may hangganan din. Aalis ako ng walang pagsisisi. Ngunit, marami pa ring bagay na hindi ko natapos. Hindi ako mapanatag sa aking puso. Munting bay, bagamat ikaw ay apo sa labas, ngunit mula pagkabata, lumaki ka sa Long family. Gusto kong ikaw ang pumalit bilang susunod na henerasyong family head. Ha? Susunod na henerasyong family head. Lolo, isa lamang akong martial ancestor. Paanong magiging family head ako ng isang golden aristocratic family? Si Tiyuhin ay isang martial saint. Dapat siya ang maging family head. Tiyuhin mo ang pamumuno sa hukbo para lumaban. Kaya pa niya, kung maging family head, pinakamarami. Matutulungan ka lamang niyang mapanatili ang Long family. Inutusan ko na ang mga elder sa angkan na gumawa ng soul oath. Na ikaw ang gagawing family head pagkatapos mong maabot ang martial god. Soul oath, lolo, talagang kailangang ako ang gawing family head. Sa sandaling ito, samukha siya ng dugo, lolo, munting bay. Sa loob ng singsing na ito, ang mga cultivation resources na inipon ko para sa iyo. Balak ko sanang ibigay sa iyo ng paunti-unti, para dahan-dahan kang lumakas. Sayang, hindi na pwede. Pagkasabi noon, nalagutan na siya ng hininga. Lolo, nakapikit na si Long Xiaoyan. Payapang na mahinga, nagmamadaling tumakbo papasok ang lahat. Family head, ama, dali-daling pinulot ni Yeming ang singsing. Nanginginig ang kanyang buong katawan. Emperor Xiong, maaga o huli, darating ang araw na papatayin kita. Lumipas ang panahon, 7 araw, sa libingan ng Long family, munting bay, tapos na ang libing ng iyong lolo. Ang natitira, ako na ang bahala para sa iyo. Bumalik ka muna at magpahinga. Sa sandaling ito, biglang isang anino ang bumagsak sa likuran nila. Nagulat ang lahat at lumingon. Xiaobei, matagal na tayong hindi nagkita. Senior, bakit siya naparito? At ang babaeng kasama niya, si Mu Lianhua. Ang taong dating may masayang ugnayan kay Long Xiaobei. Xiaobei, ilang taon lang tayong hindi nagkita. Nasa martial ancestor realm ka na. Magaling. Narinig kong pumanaw na ang iyong lolo kaya naparito ako para bumisita. Akala ko naparito ka dahil sa ibang layunin. Haha, totoo nga, si Xiaobei at ang aking munting anak na si Mo Lianhua ay matagal nang nakatakdang maging mag-asawa. Dapat na ring pag-usapan ang kasal. Ngayon, ang Long family ay nagluluksa. Ang bagay na ito, pag-usapan na lang natin sa ibang araw. Sa isip ni Long Xiaobei, pagkamatay ni ama, agad ipinasa ang posisyon ng family head kay Xiaobei. Tiyak na may pakay siya sa posisyong ito. Ang bagay na ito ay hindi naman kailangang madaliin. Napadaan lang ako para bumati. Umaasa akong naaalala pa ng Long family. Xiaobei, pumapayag ka bang sumali sa Sword Lake Holy Land? Sumali sa Sword Lake, hindi ba dapat sumunod sa asawa? Tungkol naman sa mga techniques o resources, may Azure Dragon Academy at True Dragon Academy. Ang Sword Lake ay walang maikukumpara. Ang iyong potensyal ay hindi masama.
Maaari mong subukang sanayin ang Yu Tianhe Sword at ang aking Go Tianhuang Sword. At saka, matutulungan ka ng Sword Lake na makuha ang Teigu Shenjian, Primordial Divine Sword. Sword Lake, Teigu Shenjian. Ang Sword Lake Holy Land ay may dakilang pinagmulan. Napakaraming sikat na espada ang natutulog doon. Basta makapulot ka ng isa, maaari ka nang maging isang walang kapantay na eksperto. Xiaobai, sumama ka na sa akin sa Sword Lake. Hindi mo na ba ako naaalala? Hindi ko inaasahan. Ang Sword Lake Holy Land pala ay maraming magagandang bagay. Mayroon pang Tianhuang Sword. Kung pupunta ako roon, baka may matutunan pa ako. Xiaobai, si Mu Jianshan ay isang martial god. Ang kanyang posisyon sa Sword Lake ay tiyak na napakataas. Kung handa siyang buong lakas kang hubugin, maganda rin iyon. Xiaobai, pumapayag ng pumunta sa Sword Lake. Napakagaling. Xiaobai, sa wakas, magkakasama na rin tayo. Kailangan mong magsikap ng husto para sa akin. Magiging masipag ako, ngunit hindi dahil sa iyo. Lianhua, ang iyong realm, wala bang pag-angat? Bakit martial master ka pa rin? Hindi ba't dahil araw at gabi kitang iniisip kaya wala akong ganang mag-cultivate? Ang cultivation, kailangan pa ba ng mod? Hi, Lianhua, mayroon akong divine physique. Sa hinaharap, magiging martial god ako, o kahit isang divine spirit. Ang aking buhay ay magiging napakahaba. Kung hindi ka magkukultivate, natatakot akong sa panahong ako'y nasa kasagsagan ng aking lakas, ikaw ay matanda na. Patay. Paanong mangyayari iyon? Ayokong maging matandang dalaga. Si Xiaobai, nasa kasibulan pa ng kabataan. Hindi maaaring hindi kami magkasama hanggang sa pumuti ang aming mga buhok. Ama, pagbalik ko, magbebikwan ako. Sa hinaharap, gusto ko ring maging martial god. Haha, mula pagkabata hanggang paglaki, laging umiiwas sa bikwan. Ngayon, dahil kay Xiaobai, ang lakas ng loob magsalita. Tunay ngang ang anak na babae. Kapag lumaki na, hindi na mapipigilan. Ah, batang ito, gusto kita. Hintayin mong matapos ang libing. Pagkatapos ay pupunta tayo sa Sword Lake. Lumipas ang panahon, 3 araw. Sa Sword Lake Holy Land, sa mga pinakamalalakas na Holy Lands. Kasama ang True Dragon Holy Land. Ngunit ang True Dragon Holy Land ay nagsisimula pa lamang. Hindi pa malalim ang pundasyon. Kung gusto mong mag-cultivate ng malalim, kailangan mong pumunta sa Sword Lake Holy Land. Sa mga Holy Lands, ang Sword Lake Holy Land ang may pinakamahabang kasaysayan. Kahit noong itinatag pa lamang ang 5 dakilang imperyo, narito na ang Tianyuan Holy Land. Pati ang sukdulang Emperor Sword ay nagmula rin sa Sword Lake. Xiaobai, mula ngayon, ito na ang magiging lugar mo ng cultivation. Ito ang Wujiji and Dian, Boundless Sword Manual. Bawat araw, lahat ng disipulo ng Sword Lake ay sinasanay ito. Sanayin mo rin ito, Senior. Hindi ko po itinatago, ang Go Tianhuang Sword, matagal ko nang narinig ang pangalan nito. Labis ko itong hinahangaan sa aking puso. Maaari ko po bang masilayan ito? Haha, hindi ko inaasahan. Ang batang ito, may ganito kang ambisyon. Ito ang nakasil na bersyon ng Go Tianhuang Sword. Ngunit kailangan mo ring maunawaan, ang sword technique ay napakahirap sanayin. Itinaas ni Yeming ang 2 kamay para tanggapin ito. Maraming salamat, Senior. May gagawin pa ako. Mauuna na ako. Kayo, dahan-dahan kayong mag-cultivate. Xiaobai, ngayong gabi, pumunta ka sa kwarto ko. Nitong mga nakaraang taon, na-miss ka talaga. Hindi pwede. Hindi pa tayo kasal. Ang pagsasama, hindi pwede. HMPH. Noon, ganyan din ang sinabi mo. Bahala ka. Ang katawan ko, kailangan kong pahalagahan, ubo-ubo, Lianhua. Gusto ko ring makasama ka. Ngunit sa tuwing naiisip kong hindi tayo maaaring mabuhay ng magkasama hanggang pumuti ang ating mga buhok, ang puso ko'y parang dinudurog. Kumpara sa isang buhay na ito, mas gusto kong tayong dalawa ay magkasama magpakailanman. Xiaobai, magkukultivate na rin ako. Sa isip ni Yeming, hay. Sa wakas, umalis na rin. Maraming skills ang hindi kayang dalhin ng katawan. At ang martial furnace, kailangan ding pagsamahin ang maraming martial arts. Sanayin na lang lahat. Lumipas ang panahon, 5 buwan. Sa sandaling ito, si Yeming ay may hawak na espada. Nakapikit, dinarama ang mga nahuhulog na dahon. Pagkatapos ay dahan-daang nagmulat ng mata.
Ginamit niya ang Boundless Void Shadow. Isang hiwa ng espada ang pinakawalan. Pinutol ng pira-piraso ang puno malapit dito. Huminga ng malalim si Yeming. Hindi masama, 3 buwan pa lang. Natutunan mo na ang buong Boundless Sword Manual. Katumbas na iyon ng kalahating taon bago ko naabot. Kung magpapatuloy ng ganito, malamang ay masasanay mo ang Emperor Sword. Senior, nagpapasalamat po ako sa papuri. Ang Emperor Sword ay mahirap sanayin. Hindi ko pa ito ganap na na-master. Sumama ka sa akin. Malapit nang magbukas ang Sword Lake. Dadalhin kita roon para subukan ang iyong swerte. Baka sakaling makahanap ka ng isang Spirit Sword. Ang paghahanap ng espada sa Sword Lake, may kailangan bang skill? Depende pa rin sa iyong pangunawa sa sword techniques at kung gaano kalalim ang iyong sword daw. Ang Sword Spirit mismo ang pipili sa iyo bilang Panginoon. Ang Sword Lake Holy Land. Mula noon hanggang ngayon, may kabuuang 57 Sword Spirits na tumanggap ng Panginoon. Sa panahong ito, iilan lamang ang kinilala. Madalas, kailangan pa ring umasa sa pagkakataon. Senior, hindi ba kayo susubok? Ang mga Sword Spirits ay karaniwang pumipili ng mga bata bilang Panginoon. Noong bata pa ako, hindi pa bukas ang Sword Lake. Kaya pinalampas ko na ang pagkakataon. Dinala ni Mo Jianshen si Yeming sa Sword Lake. Narito na tayo. Elder. Ang mga disipulo ay nagbibigay galang kay Elder. Ang pinagmulan ng Sword Lake na ito ay mas dakila pa kaysa sa iyong inaakala. Ang Sword Lake Holy Land, noong kami ay isa pa lamang maliit na sekta. Narito na ito. Ayon sa alamat, bilyon-bilyong taon na ang nakalilipas. Sa kalawakan, may isang malaking kontinente na tinatawag na Zhou-Yuan Continent, Ancestor Origin Continent. Ang kontinenteng iyon ay itinuturing ang mga tao bilang Panginoon. Pinamumunuan ng mga Diyos. Ang sibilisasyon ay maningning at masagana sa isang panahon. Pagkatapos, hindi alam kung bakit ito'y nawasak. Isa sa mga piraso nito ay naging lugar ng pag-cultivate ng martial daw ng lahi ng tao, iyon nga ang ating Tianyuan Continent. Alam mo ba kung saan nagmula ang pangalan nito? Hindi ko po alam. Ang Shijian Shen Shui, Sword Washing Divine Water, ay ang lugar kung saan naguhugas ng espada ang mga dakilang puwersa ng sword daw sa Zhou-Yuan Continent. Pagkatapos bumagsak ang Zhou-Yuan Holy Land, ang mga eksperto doon ay malubhang nasugatan at namatay. Ang kanilang mga mahalagang espada ay naging walang may-ari. Nagtipon sa lawa na ito. Sa isip ni Yeming, akala ko, mayroon akong Zuan-Tian sword mula sa Mountain Villa at Circumferential God Sword. Sa hinaharap, hindi ko nakakailanganin pa ng ibang espada. Hindi ko inaasahan, ang mga espada pala rito ay may ganito kapambihirang pinagmulan. Ang senior na nagtatag ng Sword Lake Holy Land, dahil din sa pagkilala ng isang Sword Spirit kaya niya nagawa ang dakilang bagay na ito. Kaya naman, ang Sword Lake ang pinakaugat. Hanggat narito pa ang Sword Lake, ang Sword Lake Holy Land ay magpakailanman mananatiling masagana. Sa sandaling ito, umalingaw-ngaw ang mga ugong. Natigilan si Yeming habang tinitingnan ng eksena sa kanyang harapan. Nagbukas na ang Sword Lake. Sa wakas, nagbukas na rin ang Sword Lake. Haha, Spirit Sword. Paparating na ako. Hoy, tinanggihan sila ng Sword Lake. Hindi pinayagang makapasok. Ang sakit, lintik, nakakainis. Anong nangyayari? Bakit hindi sila nahuhulog sa lawa? Dahil hindi sila kinilala ng Spirit Sword kaya sila naharaang sa labas. Ikaw, bumaba ka na rin. Itinulak agad ni Mo Jianshen si Yeming pababa. Hindi ko pa nga naoobserbahang mabuti. Pinayagan si Yeming ng Sword Lake na makapasok. Lintek, sino yung taong iyon na dumiretso agad? Mukhang, disipulo siyang dinala ni Elder Mu. Nakakainis. Hindi kaya, mas malalim pa ang kanyang pangunawa sa sword skills kaysa sa akin. Si Yeming naman ay naguguluhan. Panipi tandang pananong panipi. Sa sitwasyong ito, dinala ako sa isang ibang munting mundo. Nagmasid si Yeming. Bumaba sa sahig ng arena sa harapan. Sa sandaling ito, isang anino ang lumitaw. First level sword slave. Hinihiling ko ang iyong patnubay. Long Xiaobay. Pakiusap. Mukhang, ito na ang pagsubok ng Sword Lake para sa akin. Nagpakawala ng daan-daang sword chi ang sword slave. Sumugod. Nag-anyong daloy ng espada. 10,000 sword techniques. Tunay ngang sopistikado ang sword technique na ito. Sayang, kumpara sa akin. May determinasyon sa mga mata ni Yeming.
Nag-teleport patungo sa Sword Slave. Direktang sinaksak ng espada ang kanyang katawan, malayo ka pa. Ang mga piraso ng espada mula sa Sword Slave ay biglang huminto. Natanggap ko na ang iyong patnubay. Susunod, may second level Sword Slave na makikipaglaban sa inyo. Ilang level ba lahat ang Sword Slaves? Kailangan ko bang talunin lahat ng Sword Slaves bago ko makaharap ang Spirit Sword? Ang mga Sword Slaves ay nahahati sa 9 na level. Tanging sa pagtalo lamang sa 9 na level ng Sword Slave saka kayo maaaring makaharap ng Spirit level. Ngunit ang pamantayan sa pagpili ng Panginoon ng mga Spirit Swords ay hindi lamang isa. Kahit makaharap mo pa, hindi tiyak na kikilalanin ka. Susunod, hayaan mong ang second level Sword Slave ang humiling ng iyong patnubay. Pagkatapos, sunod-sunod na lumitaw ang mga Sword Slaves. Ngunit lahat sila ay madaling natalo ni Yeming gamit ang kanyang mga bihasang galaw ng espada. Sa sandaling ito, sa isang espasyo, may 2 Sword Spirits na nagmamasid kay Yeming. Invisible Sword, iyan ba ang taong pinili mo? Sa tingin ko, wala namang espesyal. Pinakamarami, makakarating lang siya hanggang 8th level Sword Slave. Lifeless Sword, minamaliit mo siya. Ang taong ito, pagdating pa lang niya sa Holy Land, napansin ko na siya, bagamat hindi mataas ang kanyang realm. Bawat hakbang ng kanyang cultivation ay umaabot sa sukdulen. Ang ganitong estado, kahit sa Zuyuan Continent, ay napakabihira. Katunayan, katumbas na niya ang estado ng isang Grand Martial Master. Ang pag-cultivate hanggang sa realm ng All Dharmas Arnon Phase, napakaangkop sa akin. Ngunit ang Invisible Sword, kahit papaano, nasa ilalim ka ng top 3 sa rankings ng Sword Lake. Bakit kailangan mo pang sumunod sa isang tao? Hindi ba mas magandang manatili na lang dito sa Sword Lake ng malaya? Hindi mo naiintindihan. Tayo, bagamat may espiritu. Sa huli, mga bagay lamang tayo. Hindi natin kayang abutin ang mas mataas na realm. Kung gustong mag-breakthrough, kailangan nating humanap ng isang Panginoon. Kung matatalo niya ang 9th level Sword Slave, sabay natin siyang kikilalaning Panginoon. Sabay tayong lalago kasama niya. Ano sa tingin mo? Gusto ko pang maghintay. Maliban sa kanya, sa Sword Lake, may isa pang tao na hindi rin masama. Sinasabi mo ba, yung si Zuo Daowang? Hindi siya pwede. Pinakamarami. 6th level Sword Slave lang. Si Zuo Daowang ay may napakatinding killing intent. Napakaangkop sa aking lifeless sword daw. Tungkol naman sa kanyang potensyal, hindi iyon ang mahalaga. Kung gayon, titingnan natin kung sino sa atin ang mas mahusay ang paningin. Bumalik sa laban ni Yeming sa mga Sword Slaves, itong 8th level Sword Slave, ang hirap laruin. Muntik na akong hindi manalo. Siyempre, marami rin akong natutunan. Salamat sa kanya. Ang Zuantian White Emperor Sword ay nag-breakthrough hanggang Sword Heart 2nd level. Ngunit kung gustong umabot sa Sword Soul 3rd level, kailangang maging Martial Monarch muna. Sa huli, ang Sword Soul ay isang uri rin ng Martial Soul. Sa sandaling ito, may mga tunog na narinig. Lumitaw na ang 9th Sword Slave. Matagal nang walang nakakita sa akin na nakatayo sa harap ko ng ganito. Ako ang 9th level Sword Slave. Hinihiling ko ang iyong patnubay. Agad na naghanda si Yeming para lumaban. Halika. Agad sumugod ang Sword Slave hawak ang espada. Nagulat si Yeming. Ang kanyang espada, ilang pulgada na lang mula sa mata ni Yeming bago tumama. Mabilis na iwinasiwas ni Yeming ang kanyang espada. Itinulak siya palayo, pagkatapos ay nagpakawala ng Boundless Sword Chi. Ngunit madali itong naharang ng Sword Slave. Patuloy na humiwa si Yeming gamit ang espada. Emperor Sword, Blazing Thunder Sword. Isang hibla ng Sword Chi na may apoy ang dumiretso sa Sword Slave. Mahinahon lamang siyang humiwa ng isang beses. Pinutol sa dalawa ang Blazing Thunder Sword mula kay Yeming. Sa sandaling ito, nag-teleport si Yeming sa likuran ng Sword Slave. Mabilis siyang nakatugon at sinalag ito. Pagkatapos, sumugod silang dalawa, nagbakbakan ng malapitan. Alam mo pala ang Zuantian White Emperor Sword at ang Circumferential God Sword Art. Maituturing ka ng sukdulang henyo sa sword daw. Ngunit, alam mo lamang. Hindi ka bihasa, hindi mo ako matatalo. Ganoon ba? Siguro nagkakamali ka ng tingin. Ang aking sword techniques ay hindi kasing kaunti ng iniisip mo. Alinman sa mga ito ay bihasa ako. Hay, magaling.
Hindi lamang Zuan Tian White Emperor Sword, pati Yu Tian Heidi Sword alam din. Hindi kaya, gusto niyang sanayin lahat ng 5 dakilang Emperor Swords. Ang Panginoong ito, gusto ko. Invisible Sword. Hindi ko inaasahan. May taong alam ang 2 uri ng Emperor Sword. 3 Emperor Swords combined attack. Humiwa si Yeming ng isang hibla ng Sword Chi. Dual Emperor Yin Yang Slash. Ang mga bagay na alam mo, ay lampas sa aking inaasahan. Talo na ako. Salamat sa iyong patnubay. Nakahinga ng maluwag si Yeming, ngunit bigla. Sa sandaling ito, nakaramdam siya ng panganib. May isang bagay na kulay pula ang lumipad diretso sa mukha ni Yeming. Ito ay isang espada. Huminto ito sa harap niya. Ako ang Invisible Sword. Napili kita. Gusto kitang kilalain ng Panginoon. Kailangan mo ba ako? Siyempre kailangan. Pumunta ako sa Sword Lake para rin maghanap ng Spirit Sword. Hindi ko lang alam, ano ang iyong lakas sa mga Spirit Swords. Siyempre, pinakamataas na antas. Ako, si Lifeless Sword. At si Liu Liu Sword ay nasa top 3, hindi tiyak kung sino ang mas mataas. Hehe, ngunit ang Panginoong sinusundan ko, tiyak na mas malakas kaysa sa kanila. Kung isasama mo pa ako, maituturing na akong pinakamalakas. Hindi naman siguro kalabisan. Haha, sige, kung gayon, sasama ako sa iyo, maging pinakamalakas. Hihi, susunod, paano kita i-refine? Ang bagay na ito, simple lang. Mananatili ako sa iyong Divine Sea. Basta maglagay ka ng ibang marka sa aking katawan. Ayos na. Owa, si Master. Kara-rating pa lang sa Martial Ancestor Realm. Ang Divine Sea niya ay naging isang mundo na. Ang lakas. Masaya ka na. Ayos na. Mas magaling kaysa sa dati kong Panginoon. Biglang may natuklasan ang Sword Spirit. Master, dito, may nakatagong kakaibang bagay. Tingnan mo akong hiwain ito. Itinutok ng Sword Spirit ang espada at sumaksak. Natigilan sina Beiming at Yeming. Napakawalang katwiran mo. Hindi ko inaasahan. Tinawag mo pa akong kakaibang bagay. Wala kang alam sa mabuti at masama. Gusto mo na agad humiwa. HMPH. Kakaibang bagay ka nga. Tingnan mong hiwain kita ng pira-piraso. Nakakainis. Kung ang tunay kong anyo ay hindi isang balabal kundi isang sandata, tiyak na hahampasin kita. Pinitik ni Yeming ang ulo ng Sword Spirit. Uy, Cho, huwag mo siyang apihin. Si Beiming ay ang artifact spirit ng aking Divine Spirit Treasure Robe. Katulad mo rin siya. Kinikilala akong Panginoon. Ah, kaya pala, sariling pamilya pala. Bakit hindi mo sinabi agad? Hindi mo naman ako binigyan ng pagkakataong magsalita. Sa sandaling ito, lumapit ang Sword Spirit sa harap ni Yeming. Ginamit ang marka. Basta na lang kumuha ng marka mula sa Divine Soul ni Yeming. Sige na. Ang marka ni Master ay nasa aking katawan na. Matagumpay ang pag-refine. Ngayon, Master, maaari mong subukan. Napakagaling ko. Sige, bumalik si Yeming sa labas. Dahan-daang dinama. Nagmulat ng mata. Pinakawalan ng Invisible Sword mula sa kanyang bibig. Agad itong kinontrol gamit ang kanyang isipan. Pagkatapos ay lumipad ito pabalik sa kamay ni Yeming. Ang espadang ito, walang anino. Walang hugis. Umaabot sa puntong kaya nitong hiwain ang kawalan. Kahit pa ang kalaban ay isang martial ancestor, hindi kailangang humiram ng lakas mula sa Chi God. Gamit lamang ang espadang ito. Sapat na. Sabi ng Invisible Sword, ito rin ay dahil masyadong mababa ang realm ni Master. Hintayin mong umangat sa Martial Monarch. Pagkatapos, gamitin ako ni Master para pumatay ng isang Martial Saint, maliit na bagay lang iyon. Sabi ni Beiming, HMPH. Isang espada lang naman. Puro hiwa. Puro patay lang ang alam. Hindi tulad ni Beiming. Maliban sa paghiwa at pagpatay, lahat ng bagay ay alam gawin. Anong sabi mo? Para malaman mo, hindi lang ako marunong makipaglaban. Kaya ko ring manahin ang damit. Bastos. Tamad akong makipag-usap sa isang bastos na artifact spirit na tulad mo. Anong sabi mo? Sa isip ni Yeming, kapag nagkakilala na sila ng husto, siguro magiging maayos din sila. Pagkatapos, sumakay si Yeming sa espada at lumipad palabas ng Sword Lake. Payapang lumipad lampas sa mga tao sa ibaba. Lumapag sa harap ni Mu Jianshan. Senior, tapos na ang aking gagawin. Iyon ang disipulo ni matandang Mu. Mukhang nakakuha siya ng isang pambihirang espada.
Hindi ko alam kung anong uri. Ang grado. Tiyak na hindi mababa. Ang swerte ni matandang mo. Talagang hindi masama. Baka ang disipulo niya ay masupil pa si Zuo Daowang. Hindi na siya nagtanong pa. Mabilis na dinala si Yeming palayo sa lugar. Tahimik na nagmamasid si Lei Jingxi. Xiaobai, anong espada ang nakuha mo? Ito pong isang ito. Walang anino. Walang hugis na espada. Ang talam ng liwanag nito, pati ako. Nararamdaman kong nanlalamig ang aking mga kalamnan. Hindi kaya, iyon ang maalamat na invisible sword. Tama po, alam din po ni Senior ang espadang ito. Hay, magaling, magaling. Xiaobai, talagang hindi mo binaygo si matanda. Ang invisible sword na ito, ay isa sa 3 pinakamalakas na espada sa Sword Lake. Ang may-ari nito noon, ay naghari kung saan-saan. Senior, minadali niyo akong ibalik, dahil ba sa espadang ito? Hindi ito maaaring ipakita sa iba. Kung nasa loob ng Sword Lake, ang lakas ng Spirit Sword ay walang kapantay. Walang mangangahas na umagaw. Ngunit ngayon, kinilala ka na ng Spirit Sword bilang Panginoon. Nailabas mo na ito. May mga taong dahil dito ay may inggit. Baka mayroon pang pumili sa iyong cultivation para agawin ito. Bigla siyang may naramdaman. TSK. Narinig na ng aking divine sense. Hindi ko inaasahan, nakuha ni Zuo Daowang ang lifeless sword. Si Holy Lord Lin Yasing mismo ang personal na tumanggap sa kanya. Ang ibang mga martial gods ay bumabati rin. Si Zuo Daowang, mayabang at nagpapakitang gilas, hindi ba't dahil may sandalan siya? Senior, bilang isang martial god, napakataas ng inyong posisyon sa Sword Lake. Mayroon pa bang mangangahas na kumilos laban sa akin? Ang problema, ang sandalan ni Zuo Daowang, ang kanyang lolo, ay ang dating Old Holy Lord. Si Zai Daoxing. Si Zai Daoxing, matagal nang namamahala sa politika. Hindi niya alintana ang kahihiyan tulad ng kasalukuyang Holy Lord. Kung pipilitin niyang agawin, talagang wala akong magagawa. Mukhang, ang loob ng Sword Lake ay mas madilim pa kaysa sa inaakala ko.